Magandang araw po sa lahat at lalong-lalo na po sa iyo, Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marilo. Kasalukuyang nakatira ngayon sa Tacloban City. Ngunit ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari mahigit 3 dekada na ang nakalilipas. Sa isang baryo sa Leyte na hindi ko na lang babanggitin pa ang tamang lugar para sa kapakanan ng mga taong nabubuhay pa roon hanggang ngayon. Panahon iyon ng dekada 90 nung ako'y 8 buwan ng buntis sa aking panganay. Mainit ang panahon noon at kahit papano ay masaya ako dahil nakatakda kaming magbakasyon ng asawa kong si Ramon sa kanilang probinsya. Matagal na raw siyang hindi nakakauwi kaya bago pa ako manganak, napagpasyahan naming magpahinga muna sa kanilang baryo doon. Hindi ko alam na ang pagbabakasyong yon ang magiging simula ng isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Maganda ang biyahe namin nung una. Maaga kaming umalis mula sa terminal at habang binabaybay ng bus ang mga kurbadang daan patungong kabundukan, ramdam kong masaya si Ramon. Ngunit nang papalapit na kami sa kanilang bayan, napansin kong tila nanahimik siya. Panay na ang buntong hininga niya at parang may mabigat na dinadala. Hindi ko yun binigyan ng mali siya. Baka pagod lang siya sa biyahe o baka may inaalala lang tungkol sa kanilang lugar. Pagbaba namin sa mismong daan papasok sa baryo, sinalubong ako ng kakaibang tanawin. Malawak ang mga palayan. Ang hangin ay may halong amoy ng tuyong damo at abo mula sa nasusunog na dayami. May mga matatandang nagbubuhat ng sako ng palay at mga batang tumatakbo sa gilid ng daan. Para sa isang gaya kong tagalungsod, tila napakaganda ng katahimikan ng probinsya. Pero sa ilalim ng katahimikang yun, may kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga matang nakamasid sa amin. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng kanyang mga magulang, napansin kong may isang babaeng nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Mahaba ang buhok niya, halos umabot hanggang bewang. At sa unang tingin ay maganda siya. Payat, maputi at nakaputi ring bestida. Nang magtagpo ang aming mga mata, ngumiti siya sa akin. Isang ngiting malamig. Ngunit magalang kong sinuklian yon ng simpleng ngiti rin. Akala ko'y isa lamang siyang kapitbahay na nais bumati. Pero nang lumingon ako kay Ramon, bigla siyang namutla at tila napatigil sa paglalakad. Napatingin din siya sa babae. At sandaling parang hindi siya makahinga. Maya-maya pa'y nagpatuloy kami sa paglalakad. Naroon pa rin ang babae sa likod namin. Ngunit nang muli akong lumingon, bigla siyang nawala. Inakala kong baka lumihis lang ito ng daan. Ngunit ramdam kong hindi yun normal. Habang patuloy kami sa paglalakad, mas naramdaman kong parang bumibigat ang paligid. Tahimik ang lahat, pati ang hangin ay tila huminto. Nang pagsapit namin sa bahay ng mga biyenan ko, sinalubong kami ng mga ngiti at halakhakan. Si Aling Cora, ang ina ni Ramon, ay agad akong niyakap. Mabait siya at tila tuwang-tuwa na makita kami. Pinakain nila kami ng tinolang manok at ginataang langka. Sa unang araw, ayos naman ang lahat.
Pero habang ako'y nakaupo sa terasa, biglang pumasok sa isip ko yung babae sa ilalim ng mangga. Hindi ko maiwasang mapaisip kung sino siya at bakit parang kilalang kilala siya ng asawa ko. Kinagabihan, habang nakahiga ako, hindi ako makatulog. Mainit ang pakiramdam ko at tila ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat. Pumikit ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ilang sandali lang, may narinig akong tunog sa labas. Mahina nung una, parang kaluskos. Nakala ko'y hangin lang. Pero lumakas ito. Parang may mabagal na paglapag sa bubong. Dahan-dahan akong bumangon at nakinig. Doon ko narinig ang kakaibang tunog. Isang mahinang tunog na parang kutsarang kinakalansing sa plato. Parang nangsikip ang aking dibdib. Hindi ko alam kung ano yun. Ngunit ang kutob ko'y hindi yun hayop. Ang kutob kong iyon ay sinamahan ng malamig na simoy ng biglang dumaloy sa loob ng silid. Parang gusto kong tumakbo palabas at pumunta sa mga kapitbahay. Pero parang may pumipigil sa akin. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok at nang ilingon ko ang mga mata ko sa bintana, nakita kong bahagyang gumagalaw ito. Maingat akong lumapit doon, ngunit hindi ko pa man naaabot ay may naamoy akong kakaibang amoy. Isang matapang, malansa at parang amoy ng nabubulok na karne. Hindi ko na itinuloy ang pagbukas ng bintana. Bumalik ako sa higaan at pinilit kong pinikitang mga mata ko. Ngunit hindi mawala sa isip ko ang tunog na paulit-ulit kong naririnig mula sa labas. Hanggang sa unti-unti na akong dinalaw ng antok, kahit puno ng takot ang dibdib ko. Kinabukasan ay maagang gumising ang biyenan kong babae. Habang nagluluto siya ng almusal, lumapit ako sa kusina at inalok niya ako ng kape. At habang humihigop ako, naisip kong banggitin ang narinig kong tunog kagabi. Sa pagkakabanggit ko pa lang ng salitang tik-tik, napatingin siya sa akin. At tila nag-iba ang muka. May takot sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik niyang tinuloy ang pagluluto, habang ako naman ay nakatulala sa tasa ng kape. Ramdam kong may nalalaman siya, ngunit pinili niyang manahimik. Makalipas ang ilang oras, umalis si Ramon upang puntahan ng ilang kakilala sa baryo. Naiwan akong muli sa bahay kasama ang aking dalawang biyenan. Habang naguhugas ako ng pinggan, napansin kong may mga uwak na paikot-ikot sa kalangitan. Sa tapat mismo ng bahay. 3 silang itim at paulit-ulit na umiikot sa iisang direksyon. Nagtindig ang mga balahibo ko. Nakita ko sa bandang silangan ang punong mangga at doon, sa ilalim ng lilim nito, nakita kong muli ang babaeng nakaputi. Nakatayo at tila nakatingin mismo sa akin. Ang unang gabi namin sa baryo ng asawa kong si Ramon ay nagdulot na agad ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Pero hindi pa pala iyon ang tunay na simula ng bangungot. Dahil sa sumunod na mga araw, unti-unti kong natuklasan na ang baryong akala ko'y tahimik at payapa ay may tinatagong kasamaan
na bumabalot sa katahimikan nito. Matapos kong makita ang babaeng nakaputi sa ilalim ng punong mangga, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka guni-guni ko lang yon. Siguro'y dala ng pagod o baka naman isa lang siyang kapitbahay na nagkataong nandoon. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalo kong nararamdaman na may mga mata talagang nakamasid sa amin. Lalo na sa akin, sa tiyan kong unti-unti nang lumalaki. Tuwing hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, may nararamdaman akong malamig na hangin na dumarampi sa batok ko. May mga pagkakataong maririnig ko ang pagaspas ng pakpak mula sa hindi kalayuan. Pero paglingon ko naman ay wala namang kahit anong ibon o paniki. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong tila nag-aalala si Aling Cora. Panay ang tingin niya sa bintana at parang hindi mapakali. Nang matapos kami, agad siyang nagwalis sa labas at nagsaboy ng asin sa may pintuan. Hindi ko man maintindihan ng dahilan. Alam kong may ibig sabihin yon. Sa baryo raw kasi nila, panlaban ng asin sa mga masasamang nilalang. Pagkatapos niyang magwalis, sinindihan niya ang isang maliit na lampara at inilagay iyon sa may altar sa sulok ng bahay. Ang liwanag mula roon ay tila nagbibigay ng ginhawa. Pero sa likod ng mga aninong naglalabo-labo sa dingding, parang may mga matang nakatingin pa rin. Nang sumapit muli ang kinabukasan, maaga si Ramong umalis para tumulong sa kanyang ama sa bukid. Naiwan ako sa bahay kasama ang biyenan kong babae. Habang nag-aalmusal kami, bigla siyang nagtanong kung nakaramdam daw ba ako ng kakaibang bagay nitong mga nagdaang gabi. Hindi ako agad nakasagot. Pero nang mabanggit ko ang tunog na narinig kong tiktik at ang babaeng nakaputi, biglang namutla ang biyenan kong babae. Tumahimik siya ng ilang sandali. Bago niya marahang sinabing huwag daw akong lalabas ng bahay kapag gabi na. Huwag din daw akong magbubukas ng bintana kahit gaano kainit. Ang sabi pa niya, may mga nilalang sa baryo na hindi dapat pinapansin o pinakikialaman. At minsan, ang mga ito ay mga taong dati mong kakilala. Habang sinasabi niya iyon, biglang sumagi sa isip ko ang babaeng nakita ko sa ilalim ng mangga. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa sandaling yon, parang bigla kong naramdaman na may koneksyon siya sa lahat ng ito. Lalo na nang banggitin ni Aling Cora ang pangalan ni Salve. Ayon sa kanya, si Salve raw ay dating kasintahan ng kanyang anak bago ako makilala ni Ramon. Maganda raw ito, mahinhin at laging suki ng kanilang pamilya noon. Ngunit nang pumanaw ang ina ni Salve, nagbago raw ang lahat. Bigla na lang daw itong naging tahimik, laging nag-iisa at halos hindi na lumalabas ng bahay. At ang mas nakakatakot pa, nang mamatay ang ina nito, may mga hayop na raw ang biglang nawawala sa baryo. Mga manok, baboy at minsan ay pati aso ng kapitbahay. Mula noon, nagsimula ang mga bulong na baka may lahing hindi pangkaraniwan si Salve. Ayokong maniwala agad, pero habang nakikinig ako sa kwento ng aking biyenan,
Parang lumilinaw sa isip ko ang imahe ng babaeng nakita ko sa punong mangga. Ang maputing balat, ang malalim na mata, at ang kakaibang ngiti na tila nanunuot sa kaluluwa. Lumipas ang ilang araw at habang papalapit ang gabi, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang presensya sa paligid. May mga gabing parang may mabigat na nilalang sa bubungan at maririnig mo ang banayad na pagaspas ng tila lumilipad. Isang beses, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil parang may dumadampi sa aking tiyan. Hindi ko alam kung bangungot lang yun, pero nang idilat ko ang mata ko, nakita kong bukas ang bintana. Pinilit kong bumangon. Nanginginig ang kamay ko habang sinasara ko ito. Hindi ko alam kung bakit, pero pagtingin ko sa labas, may isang aninong nakatayo sa may puno ng nyog. Mababa ito, baluktot ang likod, at tila nakayuko habang nakatingin sa bahay namin. Mabilis kong isinara ang bintana at itinaklob ang kumot sa katawan ko. Wala akong lakas para sumigaw. Pakiramdam ko ay parang napako ako sa higaan sa sobrang takot. Kinabukasan nun, sinabi ko kay Ramon ang tungkol sa nangyari. Ngunit parang iniiwasan niyang pag-usapan yon. Halata kong may alam siya, ngunit ayaw niyang aminin. Sa halip, nagpasya siyang samahan ako sa bahay buong araw. Pero nang sumapit ang tanghali, dumating ang isang matandang babae. Bitbit ang isang bilao ng mga prutas at gulay. Kilala raw siya ni Ramon. Si Salve. Sa sandaling makita ko siya, naramdaman kong muli ang lamig na dumampi sa balat ko noong unang gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero tila nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakangiti itong si Salve, pero sa likod ng ngiting iyon, parang may ibang nilalang na nakasilip sa kanyang mga mata. Habang nakatingin siya sa akin, parang nakatuon ang kanyang paningin sa aking tiyan. Naramdaman kong parang gumagalaw ang sanggol sa loob. Ngunit kakaiba, masyadong marahas. Parang hindi siya mapakali. Uminit ang katawan ko at tila nanuyo ang lalamunan. Nang sa wakas ay umalis si Salve, tsaka ko lamang muling naramdaman ang mahinang hangin sa paligid. Ngunit kahit wala na siya, nanatili sa hangin ang amoy na hindi ko makalimutan. Amoy ng dugo, malansa at nakasusulasok. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Ang hangin sa paligid ay mabigat at tila may mga yabag sa labas. Naririnig ko rin ang tila pagaspas ng malalaking pakpak na nagmumula sa bubungan. Hinawakan ko ang aking tiyan, pilit na pinapakalma ang sarili. Subalit bago ko maipikit ang aking mga mata, narinig kong muli ang tunog na yon. Ang tik-tik. Mas malinaw, mas malapit at tila galing mismo sa labas ng aming silid. Hindi ko na alam kung gising pa ako o nananaginip na. Pero sa labas ng bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tanaw ko ang isang aninong nakayuko. May mahabang buhok itong umaalon sa hangin at sa kamay nito ay may hawak na tila basang piraso ng karne. Nang tumingala ito, nasilayan ko ang mapupulang mata, nakanganga at sa loob ng bibig ay kumikintabang matutulis nitong ngipin.
Hindi ko alam kung paano ako nakatulog matapos yon. Pero pagdating ng umaga, nagising akong may bahid ng dugo sa may bintana. Doon ko napatunayang hindi ako nananaginip. At ang babaeng si Salve ay hindi na ordinaryong tao. Alam niyo na siguro ang pinagdaanan ko sa unang mga gabi namin sa baryo ni Ramon. Nung una ay hindi ko maintindihan kung bakit tila laging mabigat ang hangin sa paligid. Kung bakit parang may mga matang nakamasid sa amin kahit sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit matapos kong makita ang aninong may mapupulang mata sa labas ng bintana, doon ko na tuluyang napatunayan. May kakaibang nilalang talaga sa baryong iyon. At ang nilalang na iyon ay walang iba kundi si Salve, ang dating kasintahan ng aking asawa. Simula ng gabing yon, hindi na naging normal ang mga araw ko. Kahit sa liwanag ng araw, pakiramdam ko ay sinusundan ako. Kapag lumalabas ako para maglabas sa likod ng bahay, naroon na naman ang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa akin mula sa kakahuyan. Kapag dumadaan ako sa paligid ng punong mangga, naririnig kong tila may mahinang halakhak. Kasabay ng banayad na pagaspas ng mga dahon kahit walang hangin. Sa bawat gabi, bago ako matulog, sinisiguro kong nakasara ang mga bintana at pintuan. Ngunit kahit anong pag-iingat ko, may mga pagkakataong paggising ko sa umaga, bahagyang nakabukas ang isa sa mga bintana. At sa gilid ng pasimano, may naiwan na naman na bakas ng dugo. Isang araw, habang abala ako sa paghahanda ng tanghalian, napansin kong tila nagmamadali si Ramon sa kanyang mga kilos. Para siyang may gustong puntahan. At nang tanungin ko kung saan siya pupunta, ngumiti lang siya at sinabing may bibilihin lang siya sa kabilang baryo. Subalit may kutob akong hindi yun totoo. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na para bang may gusto siyang gawin na ayaw niyang ipaalam sa akin. Ilang minutong matapos siyang umalis, nagpaalam din si Aling Cora na may pupuntahan daw siya saglit. Naiwan akong mag-isa sa bahay kasama si Mang Teofilo, na tahimik lang na nag-aayos ng mga gamit sa labas. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Lumipas ang halos isang oras, at sa di kalayuan, nakarinig ako ng mga malalakas na sigawan. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga tao, ngunit halatang may kaguluhan. Gusto kong lumabas para tingnan yon, ngunit pinigilan ako ni Mang Teofilo. Hindi raw ligtas sa labas kapag may mga ganong sigawan sa baryo. Tumahimik na lamang ako, ngunit nanlamig ang mga kamay ko nang biglang dumating si Aling Cora. Habol ang hininga at pawis na pawis. May takot sa kanyang muka, at nang magtagpo ang aming mga mata, alam kong may mabigat siyang sasabihin. Sa pamamagitan ng pabulong na tinig, sinabi niyang nakita raw niya si Ramon sa bahay ni Salve. Hindi raw niya ito sinundan, pero mula sa labas ay tanaw niya ang loob ng bahay. Nakita niyang magkasama ang dalawa, at sa isang sulok ay may isang matandang babae. Payat, kuba, at tila may kinakaing hilaw na karne. Nang bumaling daw si Salve sa liwanag, nagulat siya dahil namumula ang mga mata nito. At sa ilalim ng bibig ay may bakas ng dugo. Halos hindi siya makahinga sa nasaksihan.
at dali-dali siyang umalis bago pa siya makita. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nun. Takot, galit o pagkabigla. Ang asawa kong si Ramon na buong akala ko'y walang lihim ay nandoon pala sa bahay ng dating kasintahan niyang ngayon ay isang nilalang na halimaw. Pero sa halip na magalit, napalitan niyo ng kaba. Dahil baka may masamang mangyari sa kanya. Ang babaeng si Salvi ay hindi na tao. At kung totoo ang nakita ni Aling Cora, baka tuluyan ng mapahamak ang asawa ko. Kinabukasan, wala pa ring Ramon na umuuwi. Hanggang sa maggabi at dumilim na ang paligid. At sa bawat sandaling lumilipas, mas lumalalim ang aking takot. Habang ako'y nakaupo sa silid, naririnig ko ang mga kuliglig at ang marahang paghuni ng mga ibon sa gabi. Napatayo ako, nanginginig ang tuhod at napasandal sa pader. Tumigil ang tunog sandali, ngunit kasunod noon ay narinig kong parang may mga kuko na kumakalmot sa bubungan. Dahan-dahan, paikot sa bahay. Tumakbo ako papunta sa silid ng aking biyenan na babae. Ngunit naroon na rin sila. Parehong gising at may hawak na mga pangontra. Isang sanga ng suha at buntot ng pagi. Sinabuyan nila ng asin ang mga bintana at pintuan, habang ako naman ay humawak sa aking tiyan at pilit na pinipigil ang pag-iyak. Sa labas, maririnig mo ang mga aso na tila nababaliw sa kakatahol. At sa bawat pagtahol nila, naririnig ko ang pagaspas ng mga pakpak sa ere. Hindi yun basta ibon. Napakalakas, mabilis at tila paikot-ikot sa itaas ng aming bahay. Maya-maya pa, may narinig kaming kalabog mula sa bubungan. Isang mabigat na bagay ang tila bumagsak doon. At kasabay nun, may malakas na tunog ng halakhak. Malalim, garalgal at parang mula sa nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Hindi ako makagalaw. Ngunit nang lingunin ko si Aling Cora, nakita kong nanlilisik ang kanyang mga mata. Hawak-hawak ang itak at may tapang na parang matagal nang pinaghahandaan ang ganitong pangyayari. Binuksan niya ang pinto at sa sandaling yon, sumalubong sa amin ang hangin na parang may dalang amoy ng dugo at pagkabulok. Sa labas ng bakuran, sa ilalim ng mapulang buwan, nakita ko si Ramon. Nakatayo siya, pawisan at tila nang hihina. Sa harap niya ay si Salvi. Nakaputing bestida. Ang buhok ay magulong-magulo at sa kanyang mga mata ay kumikislap ang matinding galit. Sa tabi ni Salvi ay may matandang babaeng inilarawan ni Aling Cora. Payat, halos kalansay at ang mga daliri ay mahahaba. Tila may mga kuko ng hayop. Ang kanilang mga ngipin ay matutulis at sa bawat ngiti nila ay dumadaloy ang pulang likido sa gilid ng kanilang bibig. Nang sandaling yun, tumakbo si Aling Cora palabas at hinila si Ramon palayo. Napatigil si Salvi, ngunit nag-iba ang anyo ng kanyang muka. Ang kanyang balat ay parang nagiging kulay abo at ang kanyang mata ay mas lalong nagliliwanag. Nang mapaatras si Ramon, biglang sumugod ang matandang kasama niya. Ngunit bago pa ito makalapit,
Inihagis ng aking biyenan na lalaki ang buntot ng pagi at tumama ito sa nilalang. Isang nakabibinging sigaw ang sumabog sa dilim. At ang katawan ng matanda ay parang unti-unting naglalaho sa ilalim ng liwanag ng lampara. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang halakhak ni Salvi bago siya mabilis na naglaho sa gitna ng hangin. Nang matapos ang lahat, nanghihina si Ramon at halos hindi makapagsalita. Dinala siya ng kanyang ama sa loob ng bahay at doon siya inupuan ni Aling Cora habang umiiyak. Ako na may nanatiling tahimik, hawak pa rin ang tiyan at sa labas, unti-unting bumalik ang katahimikan. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Sapagkat ang halimaw na yon, si Salvi ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Sa gabing yon, habang lahat ay natutulog, nagising akong muli sa tunog na hindi ko na kailanman malilimutan. Mahina ngunit malinaw at alam kong sa labas ay mayroon na namang nilalang na nag-aabang. Ang gabing halos ikabaliw ko sa takot at hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko. Sa gabing iyon, matapos ang engkwentro sa labas ng bahay, inakala naming ligtas na kami. Akala namin ay tuluyan nang nawala si Salvi at ang kasamang matanda nito. Ngunit mali kami. Ang katahimikan ng baryo ng gabing yon ay hindi pala kapayapaan, kundi isang hudyat ng muling pagbabalik ng dilim. Habang nakahiga ako, yakap ang aking tiyan. Hindi ako makatulog. Si Ramon ay nakaupo sa gilid ng kama, tahimik, tila nag-iisip. Ang mukha niya ay maputla at kahit anong tanong ko ay wala siyang sinasabi. Hanggang sa unti-unti kong napansin na nanginginig ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay tila wala sa tamang ulirat. Lumapit ako sa kanya, pero nang hawakan ko ang kanyang kamay, malamig ito. Mas malamig pa sa hangin ng madaling araw. Paglingon niya sa akin, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Ang kanyang mga mata ay namumula at sa gilid ng labi niya ay may manipis na bakas ng dugo. Hindi ko alam kung guni-guni lang yon. Pero nang sandaling iyon ay tila hindi ko na siya kilala. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Mabagal ang mga hakbang, parang wala sa sarili. Sinundan ko siya at nang buksan niya ang pinto ng bahay, sumalubong sa amin ang malamig na hangin at ang halimuyak ng nabubulok na laman. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang figura sa malayo. Isang babae. Nakatayo sa gitna ng daan, nakaputing bestida at nakatingala sa aming bahay. Walang iba, kundi si Salvi. Napatigil si Ramon. Ngunit bago ko pa siya mahawakan, nagsalita siya ng mahinang tinig na halos hindi ko marinig. Wala na raw siyang magagawa at may kailangan daw siyang tapusin. Bago ko pa siya mapigilan, lumakad siya papalayo, tila inaakit ng hindi nakikitang puwersa. Napasigaw ako ng mahina, ngunit pinigilan ako ni Aling Cora mula sa likod. Ang sabi niya, may sumpang gumagapos sa anak niya. At tanging sa pagputol ng koneksyon kay Salvi iyon, mababasag. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero nang makita kong papalapit si Ramon kay Salvi, alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Agad kong hinanap sa altar ang buntot ng pagi
at kinuha ko rin ang sanga ng suha na nakatuhog sa may bintana. Habang lumalakad ako palabas, naririnig ko ang pag-iyak ni Aling Cora at si Mang Teofilo naman ay nagsusunog ng mga dahon ng lubigan sa paligid bilang panangga. Ang hangin ay naging mabigat at ang mga aso sa paligid ay sabay-sabay na tumahol. Nang makalabas ako sa bakuran, napansin kong mas maliwanag ang buwan kaysa sa dati. At sa liwanag nito ay malinaw kong nakita si Salve. Ang kanyang balat ay parang pinutla ng apoy. At sa bawat paggalaw niya ay tila may sumisirit na usok. Nakatingin siya kay Ramon na parang may minamando. Sa pagitan nila ay ang hangin na kumikintab sa liwanag. Isang manipis na anyo ng uling at dugo. Parang tali na hindi nakikita ng karaniwang mata. Doon ko naintindihan. Pinapasunod niya si Ramon at ang tali ng sumpa ay nakakabit sa pagitan nila. Lumapit ako, nanginginig, ngunit buo ang loob kong wakasan yon. Itinaas ko ang buntot ng pagi at dahan-dahang lumapit. Hindi ako pinansin ni Salve. Nakatuon lang siya sa asawa ko. Nang malapit na ako, itinuro ko ang buntot ng pagi sa gitna ng hangin, kung saan tila nagkakaroon ng pagliyabang tila tali ng sumpa. Nang sandaling yon, may malakas na sigaw na sumabog sa paligid. Si Salve ay napaatras at si Ramon ay napaluhod sa lupa, habang hawak ang ulo. Parang nakikipaglaban sa sarili. Naramdaman ko ang panginginig ng lupa at ang hangin ay nag-iba ng daloy. Ang amoy ng dugo at asopre ay humalo sa paligid. Nang lingunin ko si Salve, nakita kong unti-unting nagbabago ang anyo niya. Ang maganda niyang mukha ay nagiging kulubot. Ang balat ay nangingitim at ang kanyang buhok ay tila nagiging parang mga hibla ng usok. Ang kanyang mga kamay ay bumaba at mula sa kanyang likod ay unti-unting sumibol ang malalaking pakpak. Hindi iyon pakpak ng ibon kundi ng isang halimaw na matagal nang naninirahan sa dilim. Lumipad siya pataas at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Sa takot at galit, inihagis ko ang buntot ng pagi papunta sa kanya at tumama ito sa kanyang pakpak at sa isang iglap, nagliyabiyo na parang tinamaan ng apoy mula sa langit. Bumagsak si Salve sa lupa. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala, bigla siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng lungkot. At sa loob ng ilang segundo, tila nakita ko ang dating anyo niya. Ang magandang babaeng minsang minahal ni Ramon at marahil ay naging biktima rin ng isang sumpang hindi niya ginusto. Bago siya tuluyang maglaho, narinig ko ang mahina niyang ungol na parang paghingi ng tawad. Pagkatapos noon ay nagliyab ang kanyang katawan hanggang sa maging abo. At ang hangin ay biglang tumahimik. Nang matapos ang lahat, bumagsak ako sa lupa. Pagod na pagod. Si Ramon ay nakahandusay sa tabi ko. Humihinga ngunit mahina. Lumapit ang biyenan kong babae at niyakap kami pareho. Habang ang biyenan kong lalaki naman ay nagsaboy ng abo sa paligid at nagdasal ng taimtim. Ang buong baryo ay nagising sa ingay ng nangyari. At nang makita nila ang abo sa gitna ng kalsada, alam nilang tapos na ang sumpa.
Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Wala ng mga tiktik, wala ng mga aninong lumilipad sa bubungan at ang mga hayop ay hindi na nawawala. Pero sa bawat gabi, bago ako matulog, lagi kong naaalala ang mukha ni Salvi, ang kanyang mga mata at ang kalungkutan sa likod ng pagiging halimaw niya. Hindi ko alam kung kasalanan niya iyon o ng sumpang minana niya. Pero ang tiyak ko, hindi ko na kailanman makakalimutan ang mga gabing iyon sa baryo ng aking asawa. Pagkalipas ng ilang mga buwan, isinilang ko ang aming anak. Isang batang lalaki na malusog at walang anumang kakaiba. Pinangalanan namin siyang Miguel. At sa tuwing tinititigan ko siya, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kaya ako nabuhay ay para maprotektahan siya mula sa dilim na minsan ay sumubok pumasok sa aming buhay. Matapos iyon, hindi na kami muling bumalik sa baryo. Ang bahay ng mga magulang ni Ramon ay ibinenta at lumipat na rin sila sa lungsod. Minsan sa tuwing naririnig ko ang mga kwento tungkol sa mga aswang, sa mga tiktik, at mga nilalang ng dilim, napapangiti na lang ako. Hindi dahil hindi ako naniniwala, kundi dahil alam kong totoo sila. At minsan, hindi mo malalaman kung sino sa paligid mo ang may itinatagong anyo sa gabi. Ito ang kwento ng bakasyon na akala ko ay karaniwang bakasyon lang, pero naging pakikipaglaban ko pala para sa buhay ng anak ko. Magpahanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa mga liblib na lugar at maririnig ko sa gabi ang pagaspas ng mga pakpak ng paniki, napapahawak pa rin ako sa aking tiyan. Doon kung saan minsang tinangkang agawin ng dilim ang buhay ng aking anak. At sa tuwing maririnig ko ang mahinang tiktik sa labas ng bintana, ipinipikit ko na lang ang aking mga mata at dinadasal na sana hindi siya yon. Na sana'y hindi na siya kailanman bumalik. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Marilo, ang inyong kaistorya. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jano. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo itong kwento sa akin ng aking lolo Juan. Bale nangyari ang karanasang ito ni lolo noong kabataan pa lamang niya. Nasa liblib na lugar noon nakatira ang pamilya nila lolo. Kakaunti lamang ang mga taong naninirahan sa kanilang baryo at magkakalayo pa ang mga kabahayan. Tanging mga gasera o lampara lang din ang nagsisilbing ilaw ng mga bahay sa lugar noon nila lolo. Pagsapit pa lamang ng 6:30 ng gabi, halos lahat ng tao ay nasa loob na ng kanilang bahay at nagpapahinga. Walang nangangahas na magpaabot ng gabi sa mga daan dahil bukod sa madilim ay napakadelikado ng mga panahong yon. Sapagkat nauuso sa lugar nila lolo ang aswang na kung tawagin nila ay wuwog. Ayon sa kwento ni lolo sa akin, bago humantong ng 6:00 ng gabi, malimit silang paalalahanan ng kanilang ama na isarado ng mabuti ang lahat ng bintana ng kanilang bahay at maging ang kanilang pinto. Nangangamba daw kasi ito na baka pasukin nga sila ng wuwog nang hindi nila nalalaman at hindi nila napaghahandaan. Dahil natatakot din si lolo noon, ay sinusunod na lamang niya ang kanyang ama. Ayaw din kasi ni lolo Juan na may mangyaring hindi maganda sa kanyang pamilya, lalo na at mapanghas
malakas at walang awa ang nilalang na iyon kung pumatay ng mga hayop o tao na makikita nito. Ilang beses na kasing may nabiktimang hayop ang aswang na yon. Nung una ay hayop lang daw ang binibiktima nito. Subalit siguro, nang magkaroon ito ng pagkakataon na makapambiktima ng tao, ay hindi na ito nagdalawang isip na gawin yon. Nang magawa nga niyang makapambiktima ng tao na umuuwi pa sa kabilang baryo, ganoon na lang din ang takot at pangamba ng mga tao sa baryo nila Lolo. Hindi na kasi imposible na gawin niya ulit ang pumatay ng tao dahil nakatikim na ito ng dugo at laman nito. Yun na nga po, namuhay sa takot ang mga tao sa baryo nila Lolo at maging ang kanilang pamilya. Isang araw nga noon, nagpaalam si Lolo Juan sa kanyang mga magulang na tutungo ito sa gubat. Wala na kasi silang panggatong kaya kukuha siya roon at nang may magamit sa pagluluto ang kanyang ina. Hindi naman mag-isa noon si Lolo dahil sumama sa kanya ang nakababatang kapatid na si Lolo Pido. Ayaw pa sana silang payagan noon ng kanilang ama, ngunit wala na rin naman itong nagawa dahil kung hindi mangangahoy sina Lolo ay wala na silang gagamitin sa pagluluto kinagabihan. Pinaalalahanan na lamang ng kanilang ama sina Lolo Juan at Lolo Pido na wag na lamang silang magpapaabot ng hapon dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila doon. Tumango na lamang silang dalawa at saka nagpaalam na sa kanilang mga magulang na aalis na sila patungo sa gubat. Naglakad na nga noon sina Lolo Juan at Lolo Pido patungo sa gubat. Nang marating nila ang kagubatan, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at nagsimula na nga silang mamulot ng mga panggatong na dadalhin nila pa uwi. Naging abala sila noon sa pamumulot at hindi na nila namalayan na kakaunti na lang ay makakarating na sila sa gitna ng gubat. Napahinto silang dalawa at tiningnan ang mga naipon nilang panggatong na dala. Ayos na siguro to kuya. Pwede na siguro tayong bumalik sa bahay, sabi pa noon ni Lolo Pido kay Lolo Juan. Umiling naman noon si Lolo Juan at pinagsabihan ng kanyang kapatid na hindi pa iyon sapat para sa ilang araw nilang panggatong. Kaya nagpatuloy pa sila sa paghahanap ng kahoy. Narating na rin nila ang gitna ng gubat ng mga panahong yon. Napahinto pa si Lolo Juan dahil nagdalawang isip siyang tumuloy pa. Natatakot na rin siya na baka kung ano ang mangyari sa kanila kung sakaling lalayo pa sila. Dahil doon, niyaya na lamang niya ang kanyang kapatid na umuwi na lamang at babalik na lang ulit sa susunod para manguha. Sinang-ayon na naman siya ni Lolo Pido kaya nagsimula na silang maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Subalit ilang hakbang pa lang noon ang nagagawa nilang magkapatid ay natigil kaagad sila. Napalingon sila sa kanilang likuran dahil may narinig silang mga pagyabag na papalapit sa kanila. Sa takot nila Lolo Juan at Lolo Pido na may makakita sila roon, dali-dali silang naghanap ng kanilang mapagtataguan. Nung nakapagtago na sila, napapasilip na lamang silang dalawa upang tingnan kung sino ang paparating. Ganoon na lang ang pagkamangha ng dalawa nung may makita silang isang magandang babae. Hindi lumabas sa kanilang pinagtataguan sina Lolo at pinagmasdan lang ang nasabing babae. Hindi rin naman nagtagal doon ang babae at naglakad din pabalik sa pinanggalingan nito. Nagtaka naman sina Lolo Juan at Lolo Pido dahil sa pagkakaalam nila na ayon na rin sa kanilang ama, walang nakatira sa gubat na yon. Naisip pa sana ni Lolo na sundan at alamin kung saan nakatira ang babaeng yon. Ngunit pinigilan siya ni Lolo Pido kaya hindi na niya yon tinuloy pa. Naglakad na lang ulit sila para makauwi na. Gayong pansin din nila na hapon na rin naman yon. Pagkarating nila noon sa kanilang bahay, tinanong sila ng kanilang ama kung bakit natagalan sila. Tinugunan naman nila ang kanilang ama na nawili lamang sila sa pamumulot ng mga panggatong kaya hindi na nila namalayan ng oras.
Hindi na nila sinabi rito ang tungkol sa babaeng nakita nila. Nang mga sumunod na balik nila Lolo Juan at Lolo Pido doon, ay hindi na rin naman nila nakita pa ang nasabing babae sa gubat. Sa kadahilanang yon, naisip nila na baka taga-kabilang baryo yon at napadaan lang din sa gubat ng araw na yon. Kaya hindi na lang din pinagtuunan pa ng pansin ni Lolo ang tungkol doon. Nagpatuloy pa rin noon ang mga kwento tungkol sa aswang na nambibiktima sa mga alagang hayop ng mga tao sa baryo nila Lolo at maging sa mga karatig baryo nila. Kahit na wala nang nababalitang may nabiktima ulit itong tao, ay naging todo ingat pa rin ang pamilya nila Lolo Juan. Hanggang sa isang gabi noon, pakiramdam ni Lolo ay hindi siya makatulog. Hindi siya dinadalaw ng antok kahit na ilang beses na siyang nagpalit-palit ng pwesto. Sa kadahilanang yon, nagpasya na lamang siyang bumangon at maupo sa kanyang higaan. Sa hindi inaasahan ni Lolo Juan, bigla siyang may naulinigang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Nagtaka siya dahil iyon ang unang beses na nakarinig siya ng ganong ingay. Nakuryoso si Lolo Juan dahil doon, kaya minabuti niyang silipin ang labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan pa ang kanyang mga pagyabag ng mga oras na yon. Hindi alam ni Lolo, pero kakaiba ang kutob niya sa ingay na naririnig niya. Naghanap si Lolo ng maliit na butas noon kung saan pwede siyang makasilip sa labas ng kanilang bahay. Nung makahanap nga siya, ay hindi na siya nagdalawang isip na silipin ang labas ng bahay nila. Nang una, wala namang nakita si Lolo Juan, pero naririnig pa rin niya ang ingay na yon. Ayon pa sa kanya, tila palapit ng palapit sa bahay nila ang kung anumang nilalang na may gawa nun dahil palakas ng palakas ang ingay nito. Inilibot ni Lolo Juan ang kanyang paningin sa labas ng bahay nila dahil baka may nakaligtaan lang siya. Nasa ganoong sitwasyon si Lolo Juan nang may mahagip siyang nilalang na mabilis ang kilos. Hindi niya alam pero nakaramdam kaagad siya ng takot dahil tila gumagapang sa lupa ang nasabing nilalang at mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Napagtanto rin ni Lolo na tila iyon ang may gawa ng ingay na naririnig niya. Muli pa niyang nakita ang nasabing nilalang at sa pagkakataong yon, kahit papaano ay nakita nitong parang ulo lamang ang hubog ng nakita nitong nilalang. Ano kaya yon? Unang beses ko palang makakita ng ganong nilalang ah. Anang Lolo sa kanyang sarili. Dahil labis ang pagtataka niya kung anong nilalang ang nakita niya. Nagmatsyag pa siya ngunit hindi na ito bumalik pa at kasabay nga ng pagkawala nito, bigla ring natahimik ang paligid nila Lolo. Nagpasya na lang si Lolo na matulog ng mga sandaling yon. Kinaumagahan, maaga siyang nagising at naabutan ng kanyang ama na nagkakape. Naisipan niyang sabihin sana ang tungkol sa nakita niya ng gabing yon. Ngunit naisip niya na baka pagalitan siya dahil baka hindi siya natulog ng maaga at kung ano-ano pang mga bagay ang nakikita niya. Kaya sinarili na lang muna ni Lolo Juan ang tungkol doon. Nang mga sumunod na gabi, hindi na rin naman naulit ang ganoong pangyayari. Dahil doon, naisip ni Lolo na baka guni-guni lang niya ang nakita niya at narinig niya ng gabing yon. Subalit isang gabi ulit noon, napatunayan ni Lolo na hindi lamang guni-guni ang lahat dahil muli niyang nakita ang nasabing nilalang. Matutulog na sana ng mga oras na yun si Lolo nang marinig niya ang pamilyar na ingay. Dali-dali siyang bumangon sa kanyang higaan upang silipin ang labas ng kanyang bahay. Nagtungo ito sa dating pwesto at hindi nga siya nabigo nang makita ulit ang nilalang na pinanggagalingan ng ingay na naririnig niya. Subalit sa pagkakataong yon, tila naging mabagal ang paggapang ng nilalang na yon sa lupa.
mas malapit na rin yun kay Lolo Juan. Kung kaya kahit papaano ay kitang-kita niya kung ano ang nilalang na yon. Ganoon na lang ang takot na naramdaman ni Lolo nang mapag-alamang ulo na may nakalawit na lamang loob ang kabuuan ng anyo ng nilalang. Hindi makapaniwala si Lolo Juan sa nakita niya, kaya sa hindi inaasahan ay nakagawa siya ng ingay. Dahil doon, mabilis na napalingon sa direksyon niya ang nilalang. Bahagya namang nagtago si Lolo lalo na nang makita nitong mabilis na lumalapit ang nilalang patungo sa direksyon niya. Sinubukan ni Lolo na hindi mapasigaw ng mga sandaling iyon, kahit na alam niyang nasa dingding lamang ang pagitan nila ng nilalang. Ilang minuto rin ang itinagal ni Lolo sa ganoong posisyon bago niya naisipang siliping muli ang labas ng kanilang bahay. Inakala kasi niya na wala na ang kung anumang nilalang na yon, ngunit saktong pagsilip ni Lolo ay bumungad sa kanya ang isang mata ng nilalang. Hindi na napigilan ni Lolo Juan na mapasigaw dahil sa takot na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Dahil din sa ginawang yun ni Lolo, tila nakaramdam ng pananabik ang nilalang. Iniuumpog ng nilalang na iyon ang kanyang sarili sa dingding dahil sa pagnanais na pasukin ng aking abuelo. Marahil narinig ng kanyang mga magulang ang pagsigaw na yun ni Lolo, kung kaya nagising ang mga ito. Patakbong pumasok ang mga ito sa silid ni Lolo at kaagad siyang nilapitan ng mga to. Nanginginig ng mga oras na yun si Lolo Juan, kaya hindi niya nagawang sagutin ang tanong ng kanyang ama kung ano ang nangyayari sa kanya. Subalit kahit na hindi man sabihin ni Lolo kung ano ang dahilan ng kanyang pagsigaw, nakita rin ng kanyang ama ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Nagulat kasi ito nang muling iumpog ng nilalang ang kanyang sarili sa dingding, kaya napasilip din ang ama nito roon at nakita nga nito ang nilalang na yon. Napamura kaagad ang ama ni Lolo dahil sa nakita niya. Sinabihan pa niya sina Lolo Juan na lumayo sa dingding dahil baka mapasok sila ng aswang. Noon lang din napagtanto ni Lolo na aswang na pala ang nakikita niyang yon. Hindi tayo dapat matakot lang. Kailangan maggawin ako, sabi ng ama ni Lolo. At nagpas siya nga itong lumabas ng kanilang bahay upang harapin ang nilalang. Dala-dala nito ang kanyang itak. Subalit nang makalabas noon si Lolo, mabilis naman daw na umalis ang nilalang. Hindi na nakita ng kanyang ama kung saan ito nagpunta, kaya bumalik na lang ito sa loob ng kanilang bahay. Kinausap naman ng kanyang ama si Lolo Juan tungkol sa nilalang na nakita niya. Hindi na nailihim ni Lolo na iyon ang pangalawang beses na nakita niya ang nilalang na yon. Noon din ay sinabi sa kanya ng kanyang ama na iyon marahil ang uri ng aswang na nambibiktima sa baryo nila at maging sa iba pang mga nayon. Wuwog ang tawag sa nilalang na yon. Ulo na may kasamang lamang loob na siyang ginagamit nito sa pagpatay, sabi ng ama ni Lolo Juan sa kanya. Naliwanagan naman noon si Lolo Juan tungkol sa aswang na nakasalamuhan nila ng gabing yon. Dahil doon, hindi nakatulog ng mabuti si Lolo Juan. Naiisip kasi nitong baka bumalik ang wuwog at kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Hanggang sa mag-umaga na nga noon, ay panay ang matsyag ni Lolo Juan sa kanyang paligid. Maaga na lamang siyang bumangon upang magkape kasama ang kanyang ama. Napag-usapan pa nila ang tungkol sa aswang na nakasalamuhan nila. Pinagsabihan pa siya ng kanyang ama noon na kapag muli nitong marinig ang ingay na yon, ibig sabihin ay ang wuwog yon na nasa paligid. Tanging pagtango lang ang naitugon ni Lolo Juan sa kanyang ama. Pinilit na lang niyang iwaksi sa kanyang isipan ang tungkol sa nangyari. Matapos magkape, nagpaalam na si Lolo Juan sa kanyang ama. Natutungo ito sa gubat. Sumama naman sa kanya si Lolo Pido. Pumayag naman ang kanyang ama, ngunit pinagsabihan sila nito
na bumalik kaagad kapag natapos sila sa kanilang pangangahoy. Nagsimula na nga sina Lolo Juan at Lolo Pido sa paglalakad nila patungo sa gubat. Walang kibo naman si Lolo Pido at nakasunod lang kay Lolo Juan. Nung marating nila ang gubat, ay tahimik silang naghanap ng mga kahoy na maaari nilang gawing panggatong. Nakarating na sila sa gitna ng gubat nun. Ngunit kakaunti pa lang ang kahoy na kanilang natitipon. Dahil doon, nagpasya ang dalawa na maghanap pa at hindi na naisip kung hanggang saan sila aabutin. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng panggatong hanggang sa nakalampas na sila sa gitna ng gubat. Sa hindi nila inaasahan noon, may natanaw silang maliit na kubo. Nakuryoso silang dalawa kung sino ang nakatira doon, kaya minabuti nilang alamin. Lumapit sila sa nasabing kubo at nagtago sa puno na malapit doon. Sinilip nila kung may lalabas na tao roon at hindi nga sila nabigo dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay may lumabas na isang babae doon. Natanto nila Lolo Juan at Lolo Pido na ang babaeng lumabas ay ang babaeng nakita nila ng nakaraan. Nagkatitigan pa silang dalawa dahil doon. Hindi kasi nila inaasahan na ang kubong yun pala ay ang tirahan ng babae. Nanatili sila roon ng ilang minuto hanggang sa niyaya na ni Lolo Pido si Lolo Juan na magpatuloy sa kanilang paghahanap ng panggatong para makauwi na sila kaagad. Akmang maglalakad na nga sana sila paalis doon nang marinig nila ang boses ng babae. Napakamalumanay nito kung kaya hindi nakaramdam ng kahit anong kaba o takot man sina Lolo sa kanya. Niyaya niya sina Lolo na tumungo sa kanyang kubo. Nagdadalawang isip pa sana noon si Lolo Pido na sumama sa babae. Ngunit wala na siyang nagawa pa kung hindi sumunod na lang kay Lolo Juan na noon ay hila-hila pa ng babae. Pinapasok sila nito sa kanyang bahay at binigyan ng maiinom. Pagkapasok pa lang nila, pansin na nilang dalawa ang hindi kaaya-ayang amoy ng bahay ng babae. Subalit kahit na ganon, hindi na lang nila iyon pinansin pa. Dahil na rin nakaramdam sila ng uhaw, ininom na lang nila ang tubig na inihanda ng babae para sa kanila. Hindi nila naisip na marahil ay may balak na gawin ng babae sa kanila dahil ayon kina Lolo, napakaamo ng boses at mukha nito. Iyon nga po, matapos nilang inumin ng tubig na binigay ng babae, nakaramdam daw ng kakaibang hilo sina Lolo Juan at Lolo Pido at bigla na lang daw silang bumagsak sa lupa. Bago sila tuluyang mawalan ng malay, nakita pa nila ang babae na kumuha ng pisi para itali sila. Gabi na nang magising sila noon. Nakatali pa silang dalawa at nasa harapan nila ang babae. Nakaramdam kaagad sila ng takot noon sa isiping nanganganib ang kanilang buhay. Nilapitan sila ng babae at napahalakhak na lamang ito dahil sa takot na nakikita nito sa mga mukha nila Lolo Juan at Lolo Pido. Nasa ganoong sitwasyon sila nang makarinig sila ng tinig. Bigla namang nabuhayan ng loob sina Lolo nang matantong boses iyon ng kanilang ama. Sumigaw pa noon si Lolo Juan at humingi ng saklolo. Dali-dali naman siyang nilapitan ng babae at tinakpan ang bibig nito. Susubukan pa sana ni Lolo Pido na sumigaw noon, ngunit naunahan din siya ng babae at binusalan din ng bibig nito. Muli nilang narinig ang boses ng kanilang ama. Subalit sa pagkakataong yon, tila nag-iba ang babaeng kaharap nila. Bigla itong napahawak sa kanyang leeg at napapaungol sa hindi malamang dahilan. Pinagmamasdan lang nila Lolo Juan at Lolo Pido kung ano ang nangyayari sa babae. Namulagat ang kanilang mga mata dahil sa mga nakikita nila ng mga oras na yon. Makalipas nga ang ilang minuto, tuluyang humiwalay ang ulo ng babae at ang mga lamang loob nito sa kanyang katawan.
Alam kaagad nila lolo na iyon ang aswang na nakita nila ng nakaraang gabi. Dahil doon, nagpupumiglas sila sa kanilang pagkatali. Ngunit bigo silang makalis. Naging mabilis naman noon ang galaw ng nilalang at gumapang palabas sa kanyang bahay. Alam ni lolo na nanganganib ang buhay ng kanyang ama, kaya naganap siya ng paraan para makaalis sa pagkakatali. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang bumukas ang pintuan ng kubo at tumambad sa kanila ang kanyang ama. May dala itong lampara at itak, at nang makita nito sina lolo ay dali-dali itong lumapit sa kanila. Mabilis na kinalagan ng kanilang ama sina Lolo Juan at Lolo Pido. Nung magtagumpay ito ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at mabilis silang lumabas sa kubo. Subalit bago pa man sila makalabas noon, hinarangan na sila ng aswang. Napaatras pa sila noon dahil sa pagiging agresibo ng nilalang. Sinubukan namang lumaban ng ama ni Lolo hanggang sa nagkaroon ito ng pagkakataon na matamaan ng nilalang sa isa sa mga nakalawit na laman loob nito. Ganoon na lang ang pag-iyaw ng nilalang dahil doon at tila nawalan ito ng balanse, dahilan para mapasubsob ito sa lupa. Dahil sa nangyaring iyon, mabilis na lumabas sina lolo sa bahay ng aswang at saka tumakbo palayo doon. Batid ng ama ni lolo na ilang minuto rin bago makabangon ang aswang dahil sa sakit na nararamdaman nito. Kaya ginamit nila ang pagkakataong iyon para makatakas. Nung medyo nakalayo na sila sa bahay ng babae, naghanap sila ng mapagtataguan, lalo na at naririnig na nila ang ingay na gawa ng aswang. Nakahanap naman sila noon ng mapagtataguan, kaya doon na nila minatyagan ng aswang. Hindi man sila kaagad natunton ng nilalang, ngunit nagpaikot-ikot iyon sa parteng malapit sa kanila. Pinagmasdan na lamang nila ang ginagawa ng nilalang na animoy galit na dahil nakatakas sina lolo. Walang ano-ano, bigla na lang nawala ang wuwog at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Maging ang ingay na gawa nito ay hindi na marinig nila lolo. Inakala nilang wala na ang aswang sa paligid, kaya lumabas sila sa kanyang pinagtataguan. Tatakbo na ulit sana sila, ngunit laking gulat nila nang biglang magpakita sa kanila ang aswang. Hindi na ito nagdalawang isip na atakihin sina lolo. Mabuti na lang at nakaiwas pa sila sa pag-ataking yon ng wuwog. Tumakbo sila palayo rito, ngunit sinusundan lamang sila ng aswang hanggang sa nahuli nito ang ama nila lolo. Ipinulupot nito ang kanyang galamay sa braso ng ama ni lolo. Napakalakas ng pwersa nito dahil nahirapan ang ama ni Lolo Juan na makapiglas dito. Sinubukan pa nitong ipulupot ang kanyang galamay sa leeg ng ama nila lolo. Ngunit bago pa man ito humigpit ay nakaalis na rito ang ama nila lolo. Sinigawan pa nito sina lolo na tumakbo na lamang at siya na ang bahala sa nilalang. Subalit hindi naman sumunod sina lolo sa ama nila. Nanatili sila roon at naghanap pa ng matulis na kahoy. Ayon kina lolo, hindi nila naisip na iwan ang kanilang ama dahil mas naisip nilang samahan ito sa pakikipaglaban sa aswang. Hindi man sila ganoon kasigurado kung kaya nila ang nilalang, ngunit wala na silang naisip na ibang dahilan para makaligtas noon kung hindi ang harapin at patayin ang nasabing aswang. Habang nilalabanan ng kanilang ama ang aswang, sinubukan nila lolo na atakihin ito ng sabay gamit ang matulis na kahoy na nakita nila. Subalit dahil sa liksi ng aswang, nagagawa niyang iwasan ng mga atake nila lolo. Nagawa pa ngang mahuli ng aswang ang kamay ni lolo, ngunit hindi nagdalawang isip ang ama nito na putulin ang galamay nitong nakahawak kay lolo. Napahiyaw ang aswang noon at tila biglang nanghina
dahil sa naputol ang isa sa mga lamang loob nito na siyang nagsisilbing galamay niya. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon sina Lolo na dakpin ng nilalang at ibagsak sa lupa. Gawa nga nang nanghihina ang nilalang, tila humina rin ang puwersa nito at kahit anong piglas nito ay nahirapan na itong kumalas sa pagkakahawak ng ama ni Lolo. Tinulungan naman nila Lolo Juan at Lolo Pido ang kanilang ama noon sa paghawak sa nilalang. Habang hinahawakan nga nila ng mahigpit ang ulo ng aswang, walang pagdadalawang isip naman nilang tinaga ang mga nakalawit na lamang loob ng aswang. Tanging pagsigaw na lang ang nagagawa ng aswang noon habang pinagtutulungan siya nila Lolo. Subalit sa hindi inaasahan, marahil ay ginamit ng nilalang ang buong lakas nito kaya nagawa niyang makaalis sa pagkakahawak nila Lolo. Mabilis itong gumapang papalayo kina Lolo at bumalik sa kanyang kubo. Dahil ayaw na nila Lolo na balikan sila ng nilalang na yon, nagpasya ang kanilang ama na sundan ng nilalang sa kanyang bahay upang tuluyan na lamang ito. Marami na rin naman itong nabiktima, kaya panahon na raw para tuldukan ng kasamaan nito. Tumakbo nga sila pabalik sa kubo at naabutan nga nila ang babae doon. Nakabalik na ang ulo nito sa kanyang katawan, ngunit nahihirapan itong tumayo. Suka ito ng suka ng dugo at namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Katapusan na ng kasamaan mo sa gabing ito. Hindi ka na mabubuhay pa. Sigaw pa ng ama ni Lolo sa nilalang. Nagawa pang magmakaawa ng nilalang sa ama nila Lolo. Ngunit hindi nakaramdam ng kahit kaunting awa ang ama nila rito. Pinalabas ng kanilang ama sina Lolo dahil ayaw niyang makita ng mga ito ang kanyang gagawin sa babae. Nang nasa labas na sina Lolo, walang pag-aatubiling tinaga nito ng paulit-ulit ang katawan ng babae. Wala namang nagawa ang babae kung hindi ang humiyaw sa tuwing bumabaon sa katawan niya ang itak ng ama nila Lolo. Isang malakas na pagsigaw ang binitawan ng babae bago ito tinuluyan ng ama nila Lolo. Lumabas naman sa bahay ng babaeng iyon ng ama nila Lolo pagkatapos. Bago sila umalis sa lugar na yon, sinigurado nila na kasama sa sinunog nilang bahay ang magkahiwalay na katawan at ulo ng babae. Hindi sila umalis doon hanggat hindi nila nakikitang nasunog ang aswang sa loob. Nang maging abo na ang bahay nito at ang babae, doon lang sila nagpasyang umalis sa gubat na yon. Hindi na sila lumingon pa hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Nagpasya sila Lolo at ang ama nito na ilihim na lamang ang nangyaring iyon. Kahit na minsan ay napapanaginipan iyon nila Lolo Juan at Lolo Pido, pilit na lamang nilang kinalimutan ang tungkol sa pangyayaring iyon. Simula naman nang mawala nga ang babaeng aswang, wala na rin silang naririnig na mga kwento na may nabiktima pang hayop o tao. Dahil doon, sigurado nga silang iyon nga ang aswang na nambibiktima. At dahil wala na ito, naging tahimik na ulit ang buhay ng mga tao at hindi na napupuno ng takot. Sa paglipas nga ng panahon noon, kahit papaano ay nakalimutan na rin iyon ng pamilya nila Lolo. Subalit bago pa man mawala si Lolo Juan sa mundong ito, naisipan niyang ikwento sa akin. At ipinagpaalam ko rin na ikikwento ko sa iba na nais na makarinig nito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.